Hi plant lovers! Hi plant lovers! Welcome back po muli sa aking channel. Sa video pong ito po ay request po ng isang aking subscriber sa Calgary tungkol dito sa aking hydroponics orchids. Ito yung aking nasa tubig na orchids. Ito po. Nag-request po siya. Kasi marami siyang tinatanong sa akin. So, hindi ko naman ma-reply sa kanya lahat-lahat through message lang. Kaya, nag-request siya sa akin na gawin ko po itong video na ito. Kung paano ko po nilulook after yung mga orchids ko. Maliban po dito sa itong water cultured ko nga na orchids, ay tinatanong nga niya yung mga orchids ko dyan sa likod na namumulaklak, ayan po sila. Kahit na po is winter po dito sa kinalalagyan ko, madilim, malamig, snowy, nagsusurvive naman to itong mga orchids ko. Kasama nung mga iba ko pang tanim. Nagsusurvive naman sila dito sa lugar ko, dito sa maliit kong flat. Maliit lang po itong flat ko flat lang po ito. Yun po, sa kasalukuyan po, ito yung mga orchids ko. Alam ko na nagawan ko na po ito ng updates dito sa mga water cultured ko po na orchids na kahit na po winter dito or malamig, madilim, is namumulaklak po sila. Ayan po. Ito po yung isang orchids ko na yung unang-una kong ipinakita na sa video ko na niripat ko siya from sa compost to sa water. Ito po yung orchids na ito no inilipat ko sa tubig. Ang kinabahan lang po, inilipat ko siya dito sa mas mataas kasi yung nilipatan ko dati na kung naalala nyo po, kung napanood nyo po yung video ko last time na nasa round po ito siya na vase, is mababaw siya kaya parang matutumba lalo na po nagkaroon na po siya ng flower. Kaya medyo mataas na siya, saka mababa yung parang round na vase na yon. Kaya nilipat ko siya dito sa mas mataas na bote, na jar, na binili ko sa Poundland. Pero ang nangyari po, mayroong disaster na nangyari nung nakaraang 3 nights na. Yung shelf ko doon sa may malapit sa sopa ko, sa maliit ko na living room, natumba. Ang isa ko nakasama na natumba, ito yung flower, itong orchids na to. Ito po, ang orchids na ito, ang nakalagay doon ngayon sa bowl, sa vase na yun, na parang bola, na dati is paglalagyan ito. Ito yung inilipat ko doon. Ito, isa sana nahulog doon sa may coffee table ko, na nabasag. Kaya, ang resource ko para may pag-ano niya, yung dating itong kupita na to, ang pinaglagyan ko sa kanya uli. Pero, hindi po nga ito siya bagay dito kasi nga, medyo tumataas, medyo dumadami yung kanyang ugat. Kaya, medyo tumataas siya. Pero, wala akong ibang choice, kundi dito muna siya. Hahanapan ko siya uli ng paglalagyan na iba. So, ganun po, nahulog po ito siya, kasama nito, dalawa po kasi silang doon, kasama nito, nahulog po doon sa shelf. Ang kinaigihan ito, hindi po siya nabasag, nahulog lang, natanggal, basa yung carpet ko, kasi may tubig, nasira yung laptop ko, dahil dito. So, disaster po. So, ngayon, ang pag-uusapan natin, hindi yun sa shelf ko na natumba, kundi dito sa mga water culture orchids ko. Wala naman po akong very specific na, ano bang tawag nito, na care sa kanila. Kundi, ang isa lang, yung pagpalit ko sa kanila ng tubig is
Pag yung tubig ko is, ano na, yung parang, kasi pag summer is maliwanag po siya, di ba po? Maliwanag siya kahit na hindi siya direct inside light. Pero maliwanag po siya. Hindi kagaya nga yung winter na madilim. Laging madilim. So, yung tubig ko, hindi siya, kagaya nito, tika, hindi siya madaling madumi or madaling tinutubuan ng algae. So, hindi ko siya laging pinapalitan. Hanggang, kahit nga po ganito na siya, ang ginagawa ko na lang po, tinatap-upan ko siya ng tubig. Pero ang recommendation ko po talaga sa paggamit ng tubig, yung tubig na hindi fresh from the tap. Yung hindi galing sa gripo na bagong labas doon sa gripo. Ang ginagawa ko po, nag-iipon muna po ako ng tubig for how many days sa isang palanggana or isa-isang timba. Para yun po ang aking gagamitin para sa orchids ko. Pandidilig ko sa kanila, yun po ang ginagamit ko. Hindi po yung direct sa faucet na tubig. Kasi yung bagong tubig po kasi nalabas sa gripo. Dito sa amin kasi, ang alam ko, yung tubig namin dito sa lugar na tinitirahan ko ngayon, ang tubig namin dito is napakataas ang pH niya. Siguro may hanggang 8.5, mataas po yun. Pero, okay naman sa halaman ko, kaso lang, kailangan mong i-save muna yung water na yun for how many days para igamit mo dun sa orchids ko. Kasi, yung mga chemicals dun sa tubig, ayaw po nila nun. Pero, pag ang ginamit mo sa kanila is, yung naipon mo na-save mo na for how many days, kahit mga 3 araw lang, hindi po siya masisira. Depende na lang po ata sa lugar kasi, dito sa akin, adaptive nila yung tubig basta na ano ko na. Pero, sabi nga nila, yung bang, kung wala kang tubig na naipon para sa ganitong klaseng tanim na inadapt mo siya sa tubig, is gamitan mo siya ng distilled water or yung mineral water. Pero magastos po kasi yun. Ay, kailangan po natin magtipid, lalo na sa panahon ngayon. Kaya, ang rekomendasyon ko na gagamitin tubig, yung naipon mo na-save mo na for how many days, kahit 3 araw lang, yun ang gagamitin mo sa orchids na ganito. Or either, yung rainwater. Kaya, pag umulan, kailangan magsahod ka. Eh, dati nang umuulan dito, kaso nag-a-ice naman po yung tubig na naiipon ko dun sa labas. Nag-a-ice, kaya inaantay ko pang matunaw, tapos ilalagay ko dun sa aking maliit na container para ano bang tawag dito, hindi na siya masyado malamig, mag-room temperature na lang siya. Yun ang pinangdidilig ko sa mga iba kong halaman. Pero dito, ang talagang nilalagay ko, yung na-save ko na, may timba po ako dun sa may banyo ko, na naisip ko na po yun talaga na pandilig sa halaman ko nung wala pa akong rainwater, saka pampalit po dito. Ang fertilizer ko po na ginagamit dito, halos wala nga. Ito lang ginagamit ko. Ito. Dito sa mga orchids na to, kahit na doon po sa yung nakikita niyo po sa likod, itong mga ito, marami po yan sila. Ang ginagamit ko lang po talaga ito, ni-spray ko lang po sa dahon nila. Kahit na once a week ko, kung minsan nga kung kailan ko lang maalala. Sa totoo lang. Pero pag meron po siyang flower o buds, never po yung i-spray sa may flower o dun sa bumubukol pa lang na, bubuka pa lang na flower. Kundi dun lang sa dahon niya at saka doon sa kanyang itong mga aerial roots niya, dun po sila i-spray, parang ganun lang. Ganito lang po talaga ang ginagawa ko sa kanya. Sa tingin ko naman po, happy naman sila kasi pag hindi happy yung tanim, hindi sila mamumulaklak kagaya nito. Tingnan nyo po siya. Matagal na po ito. Tapos, ito talaga yung pinakamatagal. Ito yung
nanay ng water culture orchids ko. Ito yung pinagmulan. Ito yung inimbintuhan ko na mamamatay na. Kung napanood niyo po yung unang-una ko pang video, ito po yun. Ang una-una ko na trinay kong i-save ito siya kasi mamamatay na. Pero sa awaan ng orchids, buhay siya. Tapos ito po yung sumunod. Ayan po. So, wala naman po ako masyadong special talaga dito sa kanila na pag-aaruga. Meron siyang yellow na dahon pero luma na yan na dahon. So, never mind. As long as happy sila, kung anong ginagawa ko sila, eh, yun lang po. At saka, yung itong dito, sabi ko na nga, uulitin ko na naman dun sa nakarang video ko. Kung sana napanood nyo po yun, panoorin nyo po yun. Itong bato-bato na ito, is ginawa ko lang po to na parang dekorasyon, pampaganda. Kasi maganda yung tingnan kasi may pink. Eh, pang dekorasyon lang po yan. Pero, kung sa ano talaga, wala lang. Eh, ganyan lang po. Dati ang ginagawa ko nung una, yung krinas ko na powder na balat ng itlog, ibinababad ko doon sa na-save ko na tubig na matagal na pangpalit ko sa kanila. Kaya, yun ang nilalagay ko. Dati yun. Pero lately, nitong mga winter na wala na talaga. Hindi ko na sila talaga nilalagyan. Minsan, ito lang nga lang po ang ini-spray ko sa kanila. Ito lang. Kunti na nga lang. Kahit po sa huya ko, ito na rin po ang ginagamit ko. Kasi halos parehas lang po naman sila ng huya. Kaya, ito na rin po yung ini-spray ko sa mga huya ko. Wala din po akong inilalagay na fertilizer dun sa huya ko. Maliban lang po ito. Meron po akong ginagamit dun sa mga semi-hydroponics ko po na tanim na fertilizer po talaga para dun po sa mga semi-hydro ko na tanim. Gaya nitong, yung ibang huya ko po, iba din po yung kasi, yung ibang huya ko na sa Leica, ang gamit ko po doon, talaga meron puro talaga yung fertilizer doon para doon sa kanila. Yung tatlong klase po yung pinagmi-mix-mix. Tapos, yung pH po ng tubig nila talagang naka 6.5 lang po talaga yun. Kasi meron po talaga akong ano na taster, ano ba tawag ito? Taster. Pasensya ko kayo sa pronunciation ko. Yun po ang dila ko. Ganun to. Kaya sana po naintindihan nyo. Meron po akong tester doon na makikita mo kung ilang pH nga ng tubig. Kaya doon sa semi-hydro ko po talagang inaano ko po talaga yung sinusukat ko po talaga yung pH niya. Kaya iba po yun. Pero ginagamitan ko po rin po ito ng spray doon sa mga dahon ng aking huya. Kaya, pero, yun nga, doon sa mga huya ko, nagtataka din ako kasi yung iba, pag winter, dito po sa akin, kahit na madilim, malamig, ang supplement lang po talaga nila itong grow light ko. Tatlong klaseng grow light ko, may isang dito sa ibaba, tapos ito, saka yung andun sa may taas ng TV ko, na andun yung ibang huya ko. Yun po. Yun lang po talaga, saka wala na. Pero yung grow light ko kasi, ang andar nun is 16 hours talaga ang andar nun. Pag matutulog na ako ng gabi ng 9 o'clock, yun din po ang pagpatay ko. Pag gising ko ng umaga, pag nagising ako ng 5 o'clock or 6 o'clock, start na yun ang pailaw ko ng mga ilaw nila. Tapos, balik tayo dito sa pinag-uusapan natin. Nalalayo ako. Dito, ito po yung orchids ko na isa. Ilang araw pa lang to ito pero ilang araw pa lang to kasi napansin ko doon sa orchid bark na pinagtaniman ko, parang naalis na siya, nakatunglay na. Pakiramdam ko kasi marami yan sila din sa likod ko. Pakiramdam ko, sabi ko, bakit kaya itong ganito? Natingnan ko, naku, yun pala nasa taas na lang ng orchid bark. Kaya inalis ko na siya. Inalis ko na dun sa compost niya na orchid barks. Ngayon, inilagay ko siya sa tubig. Ilang araw pa lang po to. Pero tingnan niyo po siya. Ayan na. Meron na siyang
Kung nakikita nyo, ayan, ay, saan pa? Super naman to camera ko. Habilis na! Magpakita ka. Ito yung bago niyang growth na ugat. Meron pa ako isang nakita kanina. Yan yung isa na bagong growth niya. Tapos yan po. So, nilagay ko lang siya sa tubig basta ganyan. Ano na siya, oh. Hindi na siya malambot. Hindi na siya dehydrated. Ano lang to, ang ginamit kong tubig is rainwater. Hindi ko siya ginamitan ng rainwater ito eh. Kaya tingnan nyo po, kung basta nakapatong lang sa taas ng tubig, kasi nga wala siyang ugat na marami, yan lang. Sabi ko, ay, ganito pala siya. Bakit kaya ito? Kasi nung binili ko ito, hindi ko siya inalis doon sa nursery pot niya. Eh, ganito pala kako ito. Tapos, nagtaka ko, yung niya, dahon niya na umusbong, is parang ang liit. So, inalis ko na talaga tuluyan, tapos nilagay ko na sa tubig. Kaya, ayan. Ito na. Dagdag doon sa aking water cultured na orchids, dagdag na siya sa collection na ito. So, hindi ko na siya aalisin dito dahil masaya na siya diyan. Pero hindi ko po siya nilagyan ng anything na fertilizer na kung pampataba sa kanya. Wala po. Wala pa po akong nalalagay sa kanya. Pero, ayan po, nag-survive na po siya. So, the main lang talaga siguro sa kanya nito, depende sa lugar. Kasi, meron nga po akong nakaraang mga video na, kasi sa Pilipinas, iba ata ang ng tubig nila doon. Hindi ko alam kung how many ang pH nila doon, di ko po alam. So, yung isang pamangkin ko po, nag-try siya na gayahin ito, namatay, nabulok yung mga ugat. So, kaya ang recommendation ko po sa kanya, nung nalaman ko, sinabi niya, umiiyak na, nagpadala sa akin ng imunti ko na namatay nga yung orchids niya na nasa tubig. Ang recommendation ko, pag ganun, dun kung sa Pilipinas, may rest day yung orchid. One day, nasa tubig siya. One day siya nasa tubig, ganyan. Bigyan niya ng rest day na one day, wala siya sa tubig. Kundi, ang ibig sabihin, one day nasa tubig siya, one day or one night. Pagkatapos, pag the following day, aalisan niya ng tubig, ida-dry out niya ng ganito. Ilalagay niya pa rin dito sa container, pero without water na. Hanggang matuyot yung matuyot siya. Matuyot yung mga ugat niya. Parang tuyot na siya. Tapos, lagyan niya na naman uli ng tubig. Ganun po. Bigyan niya ng rest day. Pero itong sa akin po, talagang walang rest day ito. Always, as always. Hindi ko siya binibigyan ng rest day na tutuyot o wala. Ito lang, ganyan lang. Yan. Tingnan niyo po yung ugat niya, Nasa babad yan po sa tubig, pero ang ugat niya, yan. Yung sa Hong Kong, meron sa Hong Kong ako na nag-try siya ng ganito, na water cultured. Okay naman. Hindi naman po namatay. Ganito talaga siya. Naging ganito po siya. Tapos yung sa Canada, yung isang anak-anakan ko, shout out yan sa Rose. Sa Canada po siya saan ba siya? Montreal? Ayan, Montreal ba? Ba? Basta ganun. Basta sa Canada, ganun. Ginawa niya po yung ganito sa akin. Sabi niya sa akin, is buhay. At sabi niya, yung nakakatuwa, mamumulaklak na rin daw. So, kay sis, dyan sa Calgary, yun po ang gawin niyo po, sis. Basta yung gamitin yung tubig is, kung wala kayong naipon na tubig, itry nyo po muna siya. Yung isa nyong orchids, try nyo po muna gamitan ng distilled water or either mineral water. Pero mahal po. Pero mag-umpisang magtanggal ng mga orchid barks doon sa ilalagay nyo pong orchid sa tubig. Ganon po, sis. Tapos, kung masipag-sipag kayo, pero ako kasi tamad-tamad minsan ginagawa ko po yung itlog. Binababad ko po sa tubig yung powdered ng shell ng itlog. Ginagawa ko po yung
powder. Tapos ibinababad ko po dun sa tubig na ipinapalit ko sa kanila. Kasi pag nailagay mo po, kasi ano naman yun papailalim naman yung mga itlog na yun pag matagal na sa tubig. Parang ano na siya, andun na sa baba ng tubig. So, ang mailalagay nyo po talaga lang sa tubig, sa tanim nyo, yung tubig na clear. Kasi nasa ilalim na naman na po yun kaya okay na siya. So, may ano na siya, may nutrients na po siya doon. Yun po sis, ang aking ang aking pag-aalaga dito sa aking mga orchids. Saka isa pa pala, ito isa ko orchids. Ano na po ito siya, naka semi-hydro. Nasa Leica na po ito siya. Ayan po siya. Pero ito naman may self-watering. Kaya hindi ako masyado dito sa orchids na ito. Pagdidilig. Ang ginagamit ko ito, yung kagaya din sa mga semi-hydro ko na mga tanim na hindi mga orchids. Yun din po ang pagdidilig ko ang pinandidilig ko yung may mga nutrients na. Kasi ito naman po ang Leica na to wala naman nutrients ito Kaya kailangan mo magbigay ng supplement na nutrients. Ayan. Tingnan mo na ito. Tingnan mo naman itong ugat na to. Kalilipat ko din lang ito. Tinanggalan ko ng tingnan mo po. Pero okay naman siya. Ayan. Babalik ko siya dito. Ayan. Babalik ko lang siya. Kaya pag natapos po yung aking mga orchids na mamulaklak, talagang hindi ko po siya pinuputol hanggat hindi po siya nagba-brown. Yung hindi na po siya natapuyo. Hindi ko po talaga pinuputol kasi may tendency po siya talaga na ganito. Magsasanga siya at nabibigay siya ng panibagong bulaklak. Ayan. At ayan. So, meron na namang 3 sanga na bulaklak. Ayan po siya. Ayan. Ito po nasa semi-hydro, nasa Leica po, nasa Leica. Ayan po. Ayan. Nasa Leica po ito siya. Ilan po ang nasa Leica? Kung marami din po ang nasa Leica ko. 1, 2, 3, 4, 5. 5 yung nasa Leica ko. Ang nasa hydroponic ko na yung water culture na tinatawag ko is 6. Tapos meron pa naman pong nasa orchid bark. So, magsa-shoutout muna po tayo sa aking friend dyan sa Pilipinas, si EG Beats vlog. Hi! Shoutout po sa iyo. Thank you po sa support and manood po kayo sa mga videos po ni EG Beats vlog. Napakaganda po ng kanilang mga videos. Very informative po talaga. Number 1 fan po ako nila. Panoorin nyo po. At i-subscribe nyo na rin po, likes and comments po. At mega shoutout po pala sa doon kay Nanay Sally sa Antique. Yun po. Thank you for watching po at sana po nag-enjoy po kayo sa aking video na ito at sana po mag-subscribe po kayo kung bago pa lang po kayo at mag-comments na rin po kayo, magtanong po kayo kung anong itatanong nyo, mag-suggest po kayo kung anong isa-suggest nyo. Tapos, like and share na rin po. Thank you for watching and see you next vlog ko po. Bye-bye!